Jordan Clarkson may tinatagong injury kaya di nakapaglaro sa tune-up game nila against Mexico. Apat na masisibak sa Final 12 ng Gilas Pilipinas ilalabas na. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Gilas Pilipinas bigong may panalo ang kanilang huling tune-up game against Mexico, 77-84 final score. Dito ay gumawa si Scottie Thompson ng 14 points, 6 rebounds at 5 assists. Habang si Papa Dwight Ramos naman ay may 9 points, 3 rebounds, 3 assists, 2 block shot at 1 steal. Kung mapapansin nyo ay hindi naglaro ang ating number 1 player na si Jordan Clarkson dahil sa kadahilanan na nagbego ito sa naturang game para ipahinga muna ang sarili. Sinabi nito na simula nang dumating siya sa Maynila ay wala nang tigil ito para mag-practice kaya nag-request muna na magpapahinga siya sa larong ito. Kaya walang katotohanan ang kumakalat na balita na may injury itong si JC kaya hindi siya nakapaglaro. Kung mapapansin nyo rin na sa tatlong tune-up game ng Gilas against Ivory Coast, Montenegro at Mexico ay hindi nakapaglaro ang dalawang player sa katauhan ni Ray Parks Jr. at Terdy Ravena. Kaya usap-usapan ngayon sa social media na sila na nga ang unang dalawang makakat sa final lineup. Pabor naman tayo sa desisyon ni Coach Chot kung bakit makakat itong si Parks at Terdy. Dahil sa mga nakalipas na tune-up game ay wala nga masyadong naipakitang maganda itong si Terdy Ravena at tila wala sa sarili kapag pinapasok na ito ni Coach Chot. Sa tingin ko ay masyadong naapektuhan itong si Terdy sa mga pambabash sa kanya sa social media kaya hindi ito nakapag-perform ng maayos. Ang pangalawang matatanggal sa lineup walang iba kundi si Bobby Ray Parks. Bagamat marami ang disagree kay Ray Parks dahil sayang nga daw kung hindi ito makukuha sa Gilas dahil nga daw sa shooting nito sa outside. Shooter nga ba talaga? Base sa stats sa nakarang FIBA Asia qualifiers ay tumira si Parks ng 24 na 3-point shot at 8 lamang ang pinasok nito na may average na 33.3% sa 3-point arc. Habang si keeper naman na may 6 out of 15 sa kanyang 3-point shot na nasa 40% ang accuracy. Ibig palang sabihin ay mas efficient pa tong si keeper kaysa kay Bobby Ray Parks sa outside shot. Isa rin kung bakit nakat itong si Ray Parks ay dahil na nga rin sa sinasabing mas priority nito ang kanyang love life kaysa sa Gilas. Dahil nga hindi ito sumama sa Europe training camp noon pero nakitang namasyal pa ito kasama ang kanyang jowa sa Palawan. Ang susunod na masisibak ay si Calvin Optana. Bagamat alam natin na may shooting talaga ito sa 3 points sa PBA pero hindi nga ito nadala sa pagiging gunner sa mga international game. Sa kanyang stint sa FIBA qualifiers ay kahit isang 3 points ay wala itong naipasok na may 0 out of 4. At alam naman na kagagaling lang din ito sa injury kaya baka ipahinga na ito ni Coach Chot para sa susunod na season ng PBA. At ang huling sisibakin ni Coach Chot walang iba kundi si Chris Newsome. Alam naman natin na point guard ang nilalarong posisyon dito ni Newsome na hindi siya komportable dahil sa PBA ay shooting guard or small forward talaga ang posisyon niya sa PBA. Kaya nahirapan din siguro mag-adjust sa kanyang role si Newsome dito sa international. Pero maganda naman ang naipakitang depensa ni Newsome dahil kaya niya talaga makipagsabayan sa mga big guards ng ibang oponan. Pwede rin siyang backup ni Scottie kung sakaling magpapahinga na ito pero hindi nga siya makakapasok sa Final 12 dahil ang huling spot ay para sa kanyang paboritong player na si Keeper Ravena. Mas kabisado ni Keeper ang dribble drive offense kaysa kay Newsome kaya si Keeper ang kukuha ng huling spot sa Final 12. Kaya ang apat na masisibag ay sina Terdy Ravena, Bobby Ray Parks, Calvin Optana at Chris Newsome. Sa tingin nyo guys, sino ang dapat matanggal para punuan ang Final 12-man lineup ng Gilas Pilipinas? Mag-comment lang sa baba kung sino sa tingin nyo ang hindi karapat-dapat. Thanks for watching. Peace!